less Filipino kung wala tayong spaceship program. Kasi hindi naman expected yan sa isang bansang katulad natin. Pero para bigyan mo ng spasyo sa iyong SONA, at alam naman natin it takes a while. Considering this is your fifth SONA, na dito mo lang mailalagay lahat yung mga plano at mga elemento ng plano, dahil pagdating mo sa 6 mo, tying up na yan, nagpapaalam ka na. So, practically, itong mga linista na wishlist niya, asahan natin hindi yan mangyayari. Klarado doon sa electronic vehicle na sinasabi niyang priority, ang full launch noon 2040, wala na siya. One thing to claim na ito ang mga resibo sa nagawa ko, and it's another thing to really ask Juan de la Cruz, naramdaman niyo ba? No, so kung babalasahin mo, titingnan mo yung mahaba. I think this is the longest SONA he has made. Maraming datos, kaya nga ang sabi ko, kailangan ma-fact check para natin maintindihan, lalo-lalo na sa aspeto ng edukasyon, no? May mga claims sa edukasyon na pag tinanong mo sa mga guro, sinasabi nila wala naman sila natatanggap. Pinagmalaki ng presidente na merong nabulgar na nakawan na maabot na yata sa trilyong piso, yun pa yung wala pang nakulong at hindi mabilis. Doon naman sa private, yung donor, na hindi naman pera ng taong bayan, abay, mas nauna pang nakulong, Prof. Tama yan, no? At binanggit niya sa kanyang SONA na medyo contradictory rin, no? Then sa paglaban sa accountability, sinabi niya 250 billion ang nabawi na. Pero ang nabalik sa Treasury, 800 million. So 4% lang yun. Ano nangyari dun sa iba? Kasi ang sabi niya dyan, ang claim niya sa SONA niya, sinisigurado ko sa inyo na ang maibabalik na pera, ang mababawing pera ay gagamitin ng gobyerno. Kung yun pa lamang, 250 billion pa lang ang nababawi at 800 million lamang ang nabalik sa Treasury, anong ibig sabihin nun? Na napaka-bagal at hindi mo maintindihan itong anti-corruption campaign niya. Opo, correct lang, Prof, no? Kasi dito sa script sabi niya rito, halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen, at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating naibalik sa Treasury. So, hindi sa 250, parang 25 billion, pero doon sa 25 billion, 800 lang yung agad. Bakit hindi agad yung iba, Prof? Yun nga ang tanong eh. So, kung may nabawi ka, isa pa rin babantayan ng taong bayan, yung nabawi ba na i-deposito na sa Treasury? O nandyan lang pakalat-kalat at may ibang nang nagkaka-interest? Opo. Dito naman po sa survey po ninyo sa Publicus Asia ng mga primary concern talaga ng ating mga kababayan, tumutugma ba doon sa pagtugon na nabanggit sa SONA ng Pangulo? Alam mo, Admar, yung personal na issue ng respondent, corruption 30%. Ang ekonomiya more or less around 15 to 18%. Yun yung individual. Pero pag naging household, lumalabas rin ang corruption mahalaga, at saka ang recovery ng Philippine economy. Makikita natin doon, walang klaradong economic plan kasi nagpo-function pa rin tayo sa COVID level eh. Ilang taon na nakaraan ang COVID, pero hindi tayo nakakaangat. Biglang dumating ang gera sa Iran, medyo lumakda tayo, nagkaroon ng isang plano, pero hindi naman immediate na nagawa yung mga dapat magawa. Ngayon, sinasabi, aalsin yung sa Meralco na Systems loss. systems loss. Tapos sinasabi yung Amyendahan ng IPIRA. income tax, yung EPIRA, etc. Nagkaroon sila ng anong tinatawag doon,
yung uphill, hindi, Uplift. uplift. Meron siya lang uplift. Pero kung titingnan mo yung unang element ng uplift, it took them 4 months to 5 months. Yan yung VAT sa LPG. No? Walang ginawa sa excise tax para mumura ang presyo ng gasolina. Hindi nagkaroon ng freeze para sa mga basic commodities, no? So, makikita mo, it's one thing to claim na ito ang mga resibo sa nagawa ko, and it's another thing to really ask Juan de la Cruz, naramdaman nyo ba? No, so kung babalasahin mo, titingnan mo yung mahaba. I think this is the longest SONA he has made. Maraming datos, kaya nga ang sabi ko, kailangan ma-fact check para natin maintindihan, lalo-lalo na sa aspeto ng edukasyon, no? May mga claims sa edukasyon na pag tinanong mo sa mga guro, sinasabi nila wala naman sila natatanggap. Meron rin diyang claim tungkol dun sa ating disaster preparedness na may hub and spoke at marami ng lugar na pwedeng pangsagip sa mga tao pag nagbabaha. Pero yun, kailangan nating tingnan. Kasi ang tanong ko, bakit ngayon nyo lang yan sinasabi? Dapat sinabi yan ng spokesperson mo para naiintindihan ng tao na, oy, may nagawa naman pala, ito yung nagawa. Ang problema, yung spokesperson kasi ginamit parang attack dog, parang pangsisi at i-blame ang mga Duterte. Kaya may problema tayo dun sa trust at saka sa approval eh. Ang approval ng presidente sumasadsad, ang approval ng kabinete sumasadsad, ang trust ng presidente talagang pababa, no? So makikita natin na dyan sa SONA, marami siyang resibong binigay at kailangan tingnan natin kung totoo. Opo. And dito po sa issue po ng IPIRA, system laws, lalo na sa IPIRA, no? Ang punto na pinakamahalaga na kailangan ng taong bayan itong ganito, lalo na yung pagsuspindi sa VAT, nung panahon ng unang part ng pagsiklab ng Iran at US-Israel na giyera, na yun talaga yung hinaing nila, pero hindi nagawa. Kung nagawa man, doon lang sa LPG, sa kerosene, pero ang hiling talaga ng ating mga kababayan doon is yung diesel, yung gasolina na napakataas ng itinaas. Kung hindi nagawa doon, maniniwala ba tayo na magawa na isang batas talaga, maamyendahan talaga, considering ang kalaban mo rin dito is mga oligarch din na prof? Admar, alam mo, mahirap yung IPIRA. Simula nang naisabatas yan, ang pagka-recall ko, wala pang 6 months upon signing, may mga nagsasabi ng kailangang i-amenda. At every kongreso, whether first session or third session, ina-attempt na maamendahan yan, pero hindi natutuloy. Katulad nga ng sinabi mo, medyo mabigat dyan ang labanan. Dati isang pamilya, ngayon medyo na-break na yan into several phases, pero nandun pa rin yung issue na iaalaw ba yan, lalo na yung systems loss, kasi malaking pera yan na pinapasa sa consumer para makarecover ang isang distributor at saka generation firm, no? Kung titingnan rin natin, klarado sa resibo ng Meralco, may mga nakapatong doon na parang ginawang collection arm ang Meralco ng gobyerno. Na andyan na yung pagtulong sa senior citizen, sa lifeline, sa fit tariff, sa renewable. So, kinukolekta ng Meralco yan. Yan, nasa batas. Kaya nga ako nagulat, kinukolekta ng isang private arm para sa gobyerno. Kaya lumobo eh. Marami kasing naka-insert doon na
maraming dapat gobyerno ang gumagawa. Pero hindi natin napuna. Ngayon nakita natin dahil diyan sa gera sa Iran at nakita natin dahil ang gastos ng elektrisidad kaya nagtaasan. Kaya nagdududa yung ating mga kababayan kung sincero ba ang administrasyon ngayon sa mga pinagsasabi nito sa SONA. Kasi isa sa mga supporter talaga nito, maalala ko, Prof, ay itong pinakulong nila na Ah, si Senador Rodante Marcoleta. Now ngayon, papalapit na matapos na ang termino doon na nabanggit. Now ngayon, ang sabi naman ng DOE, para daw mawala ang system loss, kailangan ng at least 1 taon. hmm. Alam mo yan kasi lilinisin yan sa books eh. Mahirap mong i-compute yung system loss kung aalsin ng buo. Kasi pwedeng hindi pa nare-recover nung ng Meralco yaan, no? Tama ka, no? Yaan isang um, legislation advocate dyan si Senator Marcoleta from the House to the Senate. At nakita naman natin during the start of the war, dun sa mga hearings na ginagawa, no? Parati niya sinasabi, alsin na natin ito, gawin na natin ito. Unfortunately, hindi naman certified ng Pangulo at narinig natin noon kay dating kalihim ng finance na mahirap, he will never agree with the removal of the VAT, no? So makikita mo from that time on na nagkaroon ng gera till now, parang wala pang pag-aaral na ginawa para malaman kung saan, kukunin just in case maalis. Siguro karagdagan na rin dyan, doon sa mga binanggit sa SONA, siguro dapat binanggit niya ang effort ng Bureau of Customs dahil under ni Commissioner Ariel Nepomuceno, napakalaki ng revenue na kukuha dahil sa reform na ginagawa niya using technology. So, walang nabanggit doon at makikita mo meron silang mga bagay na iniiwasan from the revenue side to the public debt, yung pag-utang, to the impeachment, and of course, yung latest, akala ko nga, i-claim niya yung upper middle income eh. Pero quiet sila doon. Kaya makikita mo pag hinimay at medyo matagal-tagal itong paghihimay na gagawin, pag hinimay mo, makikita mo na essentially, sagot yon sa taong bayan at parang sinasabi niya, nararamdaman ko kayo. In fact, ito nga ang ginagawa ko. Kaya Mm. medyo yung iba naiwan sa wayside eh, no? Ang isa pa niyang claim na kaduda-duda, kaya nga napakahalaga ng fact-checking na dapat gawin, ay ang pag-claim niya dun sa electric vehicles ng Davao City. So, apart from Marcoleta, claim niya rin yung sa Davao City na yun naman ang Davao mismo, ang syudad ng Davao mismo ang may programang ganun. Pati nga yung sa issue ng nuclear, matagal na ito eh. Lagi kong Oo. na-interview si Congressman Kuwangko. Naiinis na nga siya kasi ang bagal daw ng gobyerno. Merong napag-uusapan, nare-raise sa SONA, tapos yun na naman, balik na naman. Every time na ma-interview ko, yang si Congressman na Kuwangko, kasi marami siyang mga plano talaga na maisulong, mapagal naman daw ang gobyerno sa pag-implement. Ang binabanggit nga niya is itong DOE. No, ngayon, nabanggit na naman ng Pangulo, baka ganun pa rin. Nasa na tayo, last 2 minutes na, kumbaga, sa termino ng Pangulo. Kaya napagdududahan yung kung sincero ba ang mga pahayag ng Presidente sa kanyang SONA, Prof. Oo, Admar, yung tama ka dyan, yung Bataan Nuclear Power Plant, dinicommission na nila. Tapos, nagkaroon ng hearing sa House yan, nagkaroon ng proposal. Nung panahon ni Presidente Duterte, may EO pa nga to study the commissioning, no? Alam mo, ang problema dyan kasi yung local na pamahalaan ng Bataan, ang interest nila, gawing data center yang lugar na yan, kung saan wala na kasi yung uranium doon eh. So,
gagawin sana nilang data center para mauna na data center sa bansa. Isa sa mga um, so nakita natin yung sincero ba talaga kasi dun sa energy mix, hindi mo naman basta sasabihin na lang na ganyan kung hindi na pag-aralan. So makikita mo ang isang bagay na nakagulat sa taong bayan ay yung yung space. Rocket. Yung Oo, yung spaceport. No, magkano ang gagastusin diyan? Hindi pa naman wala pa yung blueprint eh. So I don't understand why it is very important for us to launch that program considering mas marami pang importanteng bagay kisa sa pag-launch ng spaceship, no? It doesn't make us any less Filipino kung wala tayong spaceship program. Kasi hindi naman expected yan sa isang bansang katulad natin. Pero para bigyan mo ng spasyo sa iyong SONA, at alam naman natin it takes a while. Considering this is your fifth SONA, na dito mo lang mailalagay lahat yung mga plano at mga elemento ng plano, dahil pagdating mo sa 6 mo, tying up na yan, nagpapaalam ka na. So, practically, itong mga linista na wishlist niya, asahan natin hindi yan mangyayari. Klarado doon sa electronic vehicle na sinasabi niyang priority, ang full launch noon, 2040, wala na siya. Yung sa MRT-7, sinabi rin na by next week, by next month, next year, i-launch na. Sa tagal niyan, mukhang 2028 pa yan. So, maraming mga claims na ginawa, kaya nga parati kong sinasabi, kailangan ma-fact check.